Welcome na naman sa ating bagong video, review and modification. So meron tayo ditong comparo muna kasi ito yung unit na meron sa atin, si EW 3200 and EW 3200 GX Pro. So compare natin siya doon sa 1200 Pro kasi ito kasi ginagamit ng iba na outdoor. Ito sinasuggest natin na mas maganda siyang gawing outdoor versus dito. Kasi ito is, makita natin mamaya kung bakit. So una, specs wise is mas malakas ito. So isa-isahin natin. So ayan, so 8 yung kanyang antena. Ito is 6. So ito 4 ports. And then ito naman kay 3200 is 5. Okay. So ayan, 5. Then ito natin yung kanyang features. So Wi-Fi 6, ito naman Wi-Fi 5. Side by side natin siya. Ayan. And then dito sa 3200, ayan, Wi-Fi 6 siya. Ayan, Wi-Fi 5 naman to. Then ito yung mga features nito. Kita natin yun. Dito naman sa kabila. Ayan. So ito is yung next generation gigabit Wi-Fi 6 standard, ultra high speed, strong signals. Meron siyang full coverage, full space coverage Wi-Fi solution. So well penetrating siguro ang ibig niyang sabihin sa term natin. And better stability under heavy load, control of your home network at your fingertips. Ito naman is 802.11 AC Wave 2. And then 6 omnidirectional antennas, full coverage, is set up seamless roaming. Ibig sabihin, kapag naka-mesh siya, lumipat-lipat ka ng access point or ng router is smooth siya, seamless Hindi mo nararamdaman na lumipat na siya. Parental control, 96 concurrent connections, easy network management using the RIE router app. So itong RIE guys is, I think is ito yung umada sana ni TP-Link. Ayan. So 4 gigabit ports ito sa kabila, 5 gigabit Ethernet ports. So 4 dito, 5 naman dito. Ayan. So ayan siya. And pwede nyo namang tignan na lang dito sa Luigi website ito. But then for the sake of the comparison. Okay. Ayan. And dito sa data sheet niya, ayan. Data sheet. Nagkapalit pala sila. Paano pag wala? Ko alam, hindi ako marunong. Ayan, kapalit pala sila ng pwesto. So dito, ayan. So Wi-Fi pa lang, lamang na siya. Antenna, lamang na rin siya. And then specs, mas lamang na naman siya. Ayan, so highlights. Ayan, nakita na natin yan kanina. So dual core, dual core hyper threading CPU. Ito kaya ang kabila. May sinabi kaya siya? Yun lang. Ito ang sinabi niya is enterprise level chips. Oh. So up to 192 terminals. Hindi niya sinabing connected devices, but yung term niya is 192 terminals. Dito kasi ang term niya kanina is 96 concurrent connections. Yan. Yun. Up to 96 terminals. Ito naman up to 192 terminals. Yan. So ayan, meron siyang app. Parang kay Deco. Yan. Wireless rate under real test is ayan, 90% higher daw siya, and 34% higher naman sa 5 GHz versus other brand. And then dito, yan, dito tayo. Wi-Fi radio, yung sa may paper specs mismo. Ayan. So ito, yung kanyang Wi-Fi sa 2 GHz tsaka sa 5 GHz. Ang kapag AC Wi-Fi 5, ito naman pag AX Wi-Fi 6. Ayan. So ang 2.4 GHz niya ay 400, dito naman is 800. Ito is 867, dito naman is 2402.
Mbps. And then sa antenna, 23 dBm, 27 dBm. So mas malakas nga. Then 23, 21, 23, 20, 27, 24, 27, 23. So lamang siya. Lamang. Doon sa antenna. So at least tama yung claim ko na mas okay siya gamitin, mas malakas siyang gamitin kaysa dun sa 1200 Pro. And then 23, 23, 23, 20, 21, then 19. Dito naman 25, 25, 25, 25, 21, 20.5, 20.5, 20, 18. So ito hanggang 9 lang. Ito meron siyang 11. Ayun, MCS 11. And then huwag na yan. Dito tayo. So may antenna. Ayan. So dito, 6 times external antenna. Dito naman is 8 times. 4.5 dBi, 4.5, 6 dBi, 5.5 dBi. Doon lang, mas mababa siya dito sa 5 GHz. And then, okay, sport specifications. So lahat ng ganito para mapag side by side mo talaga siya. So 4 times Ethernet, 1 times mesh LED. Ito 5 times Ethernet ports. So 3 gigaport. Ito 4 na gigaport. Isang 1 port, isang 1 port. Then that's 12 volts 1.5A. Sa kabila 12 volts 2.5A. Mas malakas siya sa konsumo. Yes. And then memory. Mas mataas siya, times 2. Okay, tama ba? RAM? Yes, RAM nga. Yan. So, mas mataas siya. And then, dito tayo sa configs. So, dito, magkaiba sila. Internet access mode is PPPoE, DHCP, static IP, USB L2TP. Dito, wala siyang L2TP. Then, one port aggregation, no. LAN port aggregation, no. Specifying VLAN tag, yes, yes. And then, port mapping, parehas sila. Dito sa specifying VLAN tag, guys, is not necessarily ibig sabihin is VLAN ready siya na pwedeng gamitin sa piso Wi-Fi. Yan. Dito sa kabila naman. Yan. So, 32, maximum number of control clients. Parehas sila. Maximum number of parental control policies. Ito wala. Dito sa EW3200, meron. 32 din. Pero yung mga ganyang features, guys, is useless yan kapag ginamit mo siya as an access point. Wala na yan. Mawawala yan lahat. Ayan. So, ito. Kaiba sila dito. IGM snooping. Dito hindi. Dito naman not supported by wired connections. When IPTV is turned on, siguro. Yan. Okay na yan. Remesh. Yan. Okay, yan tayo. Okay, dito. So, automatic switching between wired and wireless repeater mode. So, yes. Recommended hop count. Parehas sila. Number of maximum number of clients. Parehas. Number of devices. Parehas. Then, dito tayo sa system performance capacity. So, dito, ang maximum number of concurrent, ibig sabihin, sabay-sabay gumagamit sa 2.4 is 32. Tapos, dito naman is 64. Sa 5 GHz, 64. Dito naman is 128. Then, recommended is 8. Ito recommended is 12. 24 sa 5 GHz. Ito naman is 48. And then, okay na yan. Ito, guess Wi-Fi. Yes, sila pareho kasi pwede mo silang gamitin as yung voucher type. Meron silang ganong feature, parang kay Umada. Ayan, so Wi-Fi blacklist capacity 30, dito 64. Ano pa ba? Okay. Wala na. Ayan. So ito siya, guys. Nabaklas ko na siya, no. So ito yung mga antena niya, yung 4 na antena niya. So sineparate ko na. And then ito yung main board. Ayan, di ba? Kung nakakita na kayo nung 1200 Pro, hindi ganito.
heatsink pa lang. O ito, diba? Hindi tinipid. O. Ayan siya. And then, ayan yung ano niya. Wala nga lang siyang USB port. Reset DC, LAN 1 to 4, then 1, then wala na. Yun lang, wala na siyang USB port. Di tulad ng new Wi-Fi. Kung parang new Wi-Fi sana to na may USB port pa, nako, matindi. And yung LED niya is meron lang isa dito sa gitna. Ito. Ayan. LED tsaka I think WPS. So ayun, napaka-solid ng kanyang build. Then sa baba niya is ventilation. Di ba? So, FYI guys, is meron na pala itong Open WRT version. Meron na. So, pwede mo siyang gamiting access point na. Diba? So, ito guys is kailangan mong pumasok sa 192.168.110.1. Then, ito yung mga clients niya. Yan. So, meron siyang block time management, block WLAN clients management, no? Yan. So, yan yung ating device. Yan. Then, sa internet naman, meron siyang PPPoE, DHCP, and static IP. So, walang L2TP, di tulad nung sa 1200. Then, sa Wi-Fi, dual band, single SSID. Then, pwedeng i-open yung Wi-Fi 6, kung pwedeng priority, yung available. Then, dito sa more, meron siyang, yung sa DHCP setting niya. So, yan, punta tayo sa LAN side. So, meron tayong LAN settings. Yan, default lang. DHCP clients. Yan, meron tayong dalawa. Then, static IP addresses. And then, DNS proxy. Yan, pwede ninyong enable yan kung type nyo. Then, sa IPv6, yan, pwedeng i-enable. And meron din tayong repeater mode. Pwedeng router, wired repeater, or wireless repeater. Then sa wireless, sa Wi-Fi, ayan, pwedeng dual band, single SSID. Or pwede rin namang magkaiba sila ng pangalan. Then, i-tick ko yung express, yung IP isolation. Then, save. Yan ang gusto kong settings. Then, blacklist, whitelist tayo. Yung mga ayaw mong may internet and yung mga ayaw mong yung mga gusto mong ka-internet. And radio frequency, ka-auto lang. Yan. Pero sa 5G gusto ko max out sa 80 MHz. Then sa channels, auto lang sila. Transmit power, naka-high. Yan. Then ito yung roaming sensitivity naman. Since hindi naman tayo gagamit niyan, is ganun na lang. Then network optimization, so kailangan niya ng AP. Then ARPList. Yan. ARPGuard, ARPList. Then meron tayong advanced flow control. Yan. Smart flow control pag gusto mong may parang bandwidth management siya. Then port mapping, dynamic DNS, no IP DNS. So, bahala kayo kung gusto nyong or trip nyong gamitin yung mga yan. Then, UPnP, Universal Plug and Play. Okay. Then, meron din siyang local DNS. Yan, usually pinapalitan ko. And then, remesh. Naka-enable siya. Kapag gagamitin mo siya as a mesh, no? Then, hardware acceleration, naka-enable. Parang sa may, sa may Chrome browser. Port settings, flow control. Improve network speed daw. Hindi ko na, kinamit. Then, other settings. Yan. Next, punta tayo ng network check. Meron siyang, network check. Yan. So, try lang natin kung anong meron. Yan. So, kine-check niya. Okay.
So, meron kang LAN cable na nakatusok daw. May auto negotiation ng speed, 1 port meron. DHCP, okay. LAN 1 address conflict, hindi. Naglo-loop. DHCP server conflict, wala. IP address conflict, wala din. So, mukhang clear tayo dito. Dahil default setup pa lang kasi. Medyo matagal lang. Ayan. So, okay na siya. So, check naman lahat. So, kung papansinin nyo, pati yung root, okay naman. So, green lahat. And then, sa next hub connectivity, etc. Okay naman lahat. Yun din, alarms. Okay. So, nag-alarm kasi siya, no? Meron din siyang network tools, ping, traceroute, DNS lookup, then packet capture, and then sa system time. Okay, so far okay naman yan. Then sa login, syempre kailangan mo i-edit yung iyong username, password, then backup profile, then upgrade. So latest version na siya. Unless meron kang custom software or upgrade custom firmware. Yun lang, naka-enable. And lastly, yung reboot. So, pwede din siyang tulad ni Compass, ilagyan ng scheduled reboot. Okay, so meron din tayong yan. Ito, wizard. Okay, so parang kay Compass, meron din siyang wizard. And ito nga lang, meron siyang QR code. Ayan, so dyan, bali magla-login. Password niya default is admin. Okay. Ayan, so, edit na kasi natin. Ayan. Okay, so ayan, meron na akong internet. So, tatry natin mag-speed test. Ang gamit ko pala ngayon dito ay G-Fiber prepaid. So, ayan. Okay naman. Yan, may burst siya. Pero 50 lang yan, 50 Mbps na plan. Pero merong boost siya hanggang 60 plus. So, kuha naman niya yung download. Kuha din niya yung upload and mababa yung kanyang ping. Okay. Then, punta naman tayo sa next. Fast.com. Yan. So, burst pa rin niya yan. Okay, so far, consistent siya. And yung ping talaga, mababa. Mukhang napakaganda talagang gawing access point ito. So, abangan nyo guys yung ating video ng modification na gagawin natin siyang outdoor antenna soon kapag nakompleto natin yung mga gamit. Ayan. Mas mababa lang yung upload niya kay fast.com. Pero so far, malaga dyan is yung kanyang latency. Okay. Next is ano pa ba? Sige, Cloudflare. Try natin sa Cloudflare. Ito lang naman ang ayaw ko kay Cloudflare. Bigla siyang tumitigil kasi in the middle. So, mas mataas yung kanyang download dito kay Cloudflare. Pati upload, mas mataas. Hindi pa pala tapos. Okay, hindi pa pala tapos. So, bababa pa.
Okay, so yung video streaming niya ay good. Online is great and video chatting is great. So yung video streaming lang ang parang medyo mababa. Okay, yan. So far, okay naman. Wala masyadong kailangang pagkaabalahan dyan. So punta tayo sa YouTube. Mag-test tayo ng video kung hanggang saan ang kaya niya. Okay, so 4K video. Ayan, mabilis naman. Oreo, taste that makes you dance. May ads. Yun lang, may ads. Okay, and lagay natin sa yan, max. Yun lang. So, hindi naman yung ano yan, hindi naman yung router ang problema dyan is kundi yung ISP. Hindi niya maibigay. Kung 100 to ano siguro yan, 100 to 500 Mbps siguro. Pero doon lang tayo sa 50. So ayan, medyo hirap siyang mag-play or dahil lang sa ano, gamit kong browser. Next, buffer bloat test naman tayo. Kumusta ang kanyang buffer bloat? By default yan. Walang masyadong mods. Modification. Let's see. Okay, mababa talaga yung kanyang ano, ping. Yan. So far, wala namang naidadagdag. Wala. Yung kanyang download speed, yun lang. Yun lang. 2 digit pa man din. Pero sa bagay, hindi naman hindi naman natin masasabing sa sa router yan kasi sa ISP din minsan yan eh. Yun, sa upload naman. Tsaka madami ding nakakonect kasi sa ating ISP, hindi lang tayo. So, hindi natin masasabing walang effect yun. Ayan. So, mas maliit nga lang yung pero mayroon pa rin na idadagdag sa kanyang upload. Pero makikita natin kung ano ang result mamaya. Yan, palapit na. Yan, so far, isa lang yung kanyang exclamation point. Doon lang sa YouTube buffer bloat na low latency gaming. Share links on the internet and earn money. Start now on Linkvertise.net.